na ako papayag sa ganito. Ako man eh. Pareho lang pala tayo nararamdaman. Anong ibig mong sabihin? Phoebe, huwag na natin patagalin to. Paano na natin to kasal natin? Ha? Usapan natin, patatagalin natin kahit 6 months, di ba? Hindi nakala ko eh. Pero pinunta ko si Rosa Camila at ni ayaw ko usapin dahil kasal daw ako sa'yo. Yung isang gabi, nung may nangyari sa atin, akala ko okay na lahat. Akala ko okay na lahat. Wala ba yung ibig sabihin sa'yo, Carlito? Phoebe, sorry pero sa tingin ko talagang lasing na lasing ako nun. Hindi wala ako maalala kung may nangyari sa atin. Bakit hayop ka? Imposible hindi mo maalala! Sabi mo maalala ako! Hayop ka! Rosa Camila, meron ka bang nakain na... Hindi, wala nga akong masyadong kinakain ngayon. Kanya pala eh. Nalipasan ka ng gutom siguro. Hindi naman siguro. Hindi kaya yung katulad ng nangyari sa... Alam mo na nung malaman mong na-ambush ang magulang ni Carlito? Hindi yan, no? Pagod lang to, pagod lang to. Ako, hindi pwede yung siguro. Bukas, pumunta tayo ng doktor bago ka bumisita sa daddy mo. Huwag naman. Wala naman to eh. Mag-aaksaya lang tayo ng panahon. Ako, huwag na nga matigas ang ulo mo. Sobra na nga pag-aalala ko sa kanya eh. Kailangan mapatignan ka na. Gusto kong malaman kung ano yan para hindi lumala. I would like to congratulate you for doing such a fine job of running the Montemayor group of companies. Dinaig mo pa ako. Cheers to that. Magaling kasi ang nagturo sa akin. By the way, this silly business about Tomas Locsin and your mother, I would like you to talk to her. Hindi sa naniniwala ko sa mga accusations ni Ernestina. But as they say, where there's smoke, there's fire. Right, Iha? Bakit ba kailangan ako na lang laging tumatanggap ng tira dito? Bakit ba kailangan maging lasing ka? Mahalin ako! Phoebe, kahit kailan di ko tinagos yung totoong nararamdaman ko. At ang nararamdaman ko, naisip mo ba yun? Bilisan, napadaan ka yata. May problema ba sa opisina? Wala naman. Gusto lang sana tang kumustahin eh. Hindi ka kasi pumasok sa trabaho kaya... It's not like you na hindi ka pumasok without any reason. Wala namang problema, pare. Pinag-day off ko lang ang misis ko. Magawa kasi kami ng bata eh. Nestor, nakakaya kay Bilisan. Oh, ano nakakaya dun? Kasama kita. Okay din naman sa'yo, pare, di ba? Medyo nakakabala ka lang kasi. I understand. Alam ko na kailangan ng konting pahinga ang mga mag-asawa kaya... Pero may ano sana itong, may proofs tayo sana na titingnan mamayang gabi sila. Kung pwede na kay Nestor. Pwede bang... Sure. Wala naman kaming plano. Siguro, bukas na lang, pare. Magra-round trip pa kami ni Mrs. Medyo bukas pa ako. Han? Okay. Dad, come on. You know Ernestina. Nag-overreact lang siya. Siguro nakita niya si Tomas Locsin at si Mami na magkasama a couple of times. But so what? So what, Dad? Part naman ng trabaho ni Mami ang mag-entertain ng kliyente. Well, sana hindi sila masyadong mawili ma-entertain sa isa't isa. Dad, Mom is an ex-beauty queen. Habulin talaga siya ng intriga. And speaking of Mom,
Don't you not know hanggang ngayon, pinagsisilosan pa niya si Tita Alicia. You're right. Alam mo ba nung kasal ni Lucinda? Regalawahan ka rin kasi ng rosaryo galing sa Roma ang Tita Alicia mo. Akalain mo, isang linggo ako hindi kinakausap ng mami mo. Oh my God, I remember that. She was so mad. Speaking of Mom, may nakalimutan nga pala akong sabihin sa kanya, Dad. Excuse me. Hello, Mom? Mom, may nirefer nga pala ako sa yung kliyente. Baka tumawag sa'yo. Kasi I was gonna tell you sana pag-uwi ko, kaya lang nandito pa kami ni Daddy sa Gloria Maris. So, ikaw na bahala, ha? Okay? Take care. Bye. Mommy talaga. Working as usual, just like me, huh? Yeah, that's right, Dad. Sandali. Ba't parang ako pa yung sinisisi mo? Ha? Pinilit ba kita dito sa usapang to? Hindi naman, di ba? Sinabi ko siya magpakasal tayo dahil sa kaya na. Pumayag ka. Pero sinabi ko kunwari lang lahat ng to. Umuho ka naman. Dapat ngayon para ako pa sinusumbatan mo. Hindi ba talaga malinaw sa'yo? Kanya ka ba talaga kamanhin? Pumayag ako sa kahit anong kondisyon. Dahil mahal na mahal kita. Eh, kung ganun di, wala akong kasalanan. Mahal mo pala ako. May nararamdaman ka para sa akin. Eh, ba't ka pa pumayag dito sa bahay-bahay na to? Alam mo, sundin na lang natin yung sinabi ko. Mag-iwalay na tayo. Senator Montemayor. Mr. Locsin, long time no see. Long time, yes. By the way, I'd like you to meet my partner, Steven Murakami. He owns a chain of hotels in Japan. Tokyo? Yes. You know, whenever I'm in Tokyo, I always stay in one of your hotels. Ichiban service. So, Oh, by the way, this is my daughter, Attorney Amanda Montemayor. Hello. Mr. Murakami, Good Mr. evening. Roxy. Pleasure to meet you. hi. Hello. I've heard a lot about you from your mother. Your mom certainly knows what she does. And I'm very pleased and happy to be one of her clients. I'm sure, Mr. Luxi. So, Senator, maybe one of these days we can play a round of golf? Why not? I'm looking forward to it. I'm sure marami tayong mapag-usapan. Would you like to join us for a drink or Yes. something? Why don't you guys join us? Next time. By the way, Senator, send my regards to your wife. Which of the three? But I'm sure I know which one you mean. Okay? Okay. I'll see you. Yeah. Sure. Pleasure to meet you. Alam mo, hindi naman magbabago ang figures niyan kung bukas na siya. Ayoko lang may masabi na naman si Amanda. I wanna finish this report by tomorrow. Mainit lang ang ulo mo kasi matagal na hindi nagkakagano. Huwag ka matakot sa kanya. I'm gonna get some coffee. Gusto mo? Miss Nina, hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Here I am. Maganda, mayaman, walang asawa. At anong gusto mo? Kape. Akala ko matalino ka ni Harris. Huwag kang pakipot. Dahil pag ako umayaw sa laro ito, magsisisi ka. Hahabulin mo. Wawala ka, di na
Bilisan, hindi ako pwede magtagal. Baka magdukog si Nestor. Akala ko hindi ka na darating. Ano ba? Nung nakikita ko, hinahalik-halikan ka niya. Hindi ko kaya yun. Vincent, sandali! Asawa ko siya! Pero hindi mo na siya mahal. What's the point of staying with him? Eh, palamunin mo lang yung Nestor na yun eh. Nagigilty ako noon galit siya sa pamilya ko, pero kinalimutan niya yung lahat sa akin. Hindi ko siya basta may iwanan. Ano ka ba? Kung nagigilty ka, when is it gonna be the right time to tell him about us? Ako na lang. Ako na lang magsasabi sa kanya. Okay? Sandali nga, Bilisan. Laruhin nga natin ang usapan. Kung gusto mong ituloy to, ha? We play by my rules. Or we don't play at all. Ano sabi mo? Narinig mo sinabi ko. Mag-iwalay tayo. Bukas sa bukas maghanap ako ng annulment lawyer ko. And I suggest that you do the same. Nagpapatawa ka ba? After everything that I've done para lang matuloy ang kasal natin, hindi ako papayag na basta-basta na nakitang pakakawalan. Eh, sandali. Ito ang kasunduan natin. Kasal lang tayo sa pangalan. Pero alam natin sa ating dalawa na si Rosa Camila talaga ang gusto ko. At siya ang gusto ko makasama habang buhay. Alam ko. Pero ito ang isipin mo. Kahit anong mangyari, ako pa rin ang maging Mrs. Valiente. Hindi ako papayag na maano ng kasal natin, Carlito. Sandali. Hindi pwede mangyari yun. We had a deal. 6 months ang deal natin. Bay, wala pa isang buwan. Gusto mo na makipaghiwalay? 6 months, 1 year, kahit kano katagal, maghihiwalay at maghihiwalay lang tayo sa dulo, di ba? I'm sorry dahil nagbago ang isip ko. Sandali. Hindi pwede mangyari yun. Panoorin mo, Carlito. Tignan mo kung gaano kadali sa'yo ang iwanan ako. Of course, walang alam si Elaine. But still, gusto kong bumalik ka sa San Dionisio. At alamin mo kung may naiwan tayong mga butas na maaring masilip ni Romina. Senator, with the exception of Elaine, nakinabang naman lahat ng malaki ang pwedeng kausapin ni Governor Salgado. I don't think they dare implicate you in this investigation. Kailan ba ako titigilan mga balyente yan? Kung hindi si Carlito, andyan naman ang lola niya na dapat sumakay na sa walis papunta sa buwan para wag na akong pakialaman. She should mind her own business. You know, you really hit the problem on the head. She's made it her business to make life difficult for you. Bukas ang resulta ng blood test. Malalaman natin if your blood count has anything to do with why you are stealing these spells. Hindi ko kaya stress to o depression tulad ng dati? Mukhang hindi naman. But anything is possible. So I want to rule out the most obvious reasons first. Alam niyo, Dok, dapat, Dok, si Mami yung i-check up niyo dahil magkakasakit na yun sa sobrang pag-aalala. Rosa Camila, hindi binabaliwala ang pagkahilo. This could be dangerous. Paano kung nangyari ito habang nasa labas ka at wala ka pang kasama? Tama. Ganyan talaga yung anak ko, niloloko. Praning daw ako. Ganyan talaga ang mga bata. They never think anything serious that could ever happen to them. Paano po, Doktora? Tawagan ko na lang kayo bukas. Yes, please. We should know by tomorrow kung ano talaga ang cause ng kanyang pagkahilo. After all, we've done all the tests. Well, except for pregnancy test. That's the last time I'm ever gonna cover for you. Actually, I thought it was very exciting. Exciting? Ma, kung gusto mo na excitement, mag-bungee jumping ka. Amanda! You're talking to me like as if I was a 12-year-old. Well, you're behaving worse than one. Ano ka ba, Ma? Ano ba akala mo kay Daddy? Tanga? What makes you think na hindi pa niya alam ang totoo sa inyo nito mas Locsin? Actually, nag-iingat naman talaga kami. Eh, nagkataon lang. Mami, walang nagkataon sa nag-iingat. Muntik na kayong mahuli. Matanong nga kita, are you prepared sa mangyayari sa'yo kapag nahuli ka talaga ni Daddy?
Rosa Camila, my beautiful angel. Ang tagal mong nawala. I miss you. I miss you too, Dad. Hello. Magandang araw, Senator. Oh, Emil. O, paano, Dad? Galit pa po ba kayo sa akin? As long as you promise me na hindi mo na itutuloy ang pagmamadre o may ibang dahilan pa ba para magalit ako. Ay, nako, Dad. Huwag natin pag-usapan yan. Kararating ko lang. I couldn't agree with you more. Alam mo, Rosa Camila, mga ilang araw na kitang hinihintay. Gusto ko ipakita sa iyo ang plano ng bagong kumpanya mo. We're gonna make a big thing out of this launching. We're gonna name it the Montemayor Broadcasting Network. MBN, may dating ba? Hindi ba talaga pwedeng magpahinga? Para sa iyo, hindi. Starting today, Iha, I'm gonna make you a very busy lady. At paulit-ulit mo kong pasalamatan na hindi kayo nagkatuluyan. Leandro. O bakit, Alicia? Totoo naman ah. Rosa Camila is gonna be the youngest owner of a broadcasting company. O mas gusto mo kayang naging Mrs. Valiente? Dad, huwag na natin pag-usapan yan. Kahit ano pang bagay tungkol kay Carlito. Tapos na yung parte na yan sa buhay ko. Oh, I'm so glad, Iha. I love you. Come in. Alicia, totoo ba magiging boss na ng estasyon ng TV si Rosa Camila? Ha, totoo? Takbo dahil tama-tama makakakita ang maraming artista. Oo talaga. Alam mo, nag-aalala pa rin ako para sa kanya dahil malaking responsibilidad yung TV station. Bakit wala ka pang bilib sa pamangkin ko? Ibinili siya ni Senador ng estasyon ng TV, ay ibig sabihin nun, kayang-kaya ni Rosa Camila. Ikaw, walang maling magawa sa'yo si Leandro, no? Bakit? Hindi ka ba natuwa doon sa tao? Ayaw mo nun, di ba ma-end bago sa libangan? Libangan. Ginawa mong libangan yung kumpanya. Naging laruan. Sa totoo lang, excited ako para sa kanya. Nasaan ba si Rosa Camila? Rosa Camila? Saan yung batang yun? Rosa Camila? Anak, may problema ba? Buntis ako.